Magandang gabi, Pastor Claude. Tayo ay magsisimula in 1 minute. Magandang gabi, Pastor Nanding. And Pastor, naririnig niyo ba ako ng malinaw o kailangan ko pang gumamit ng mic? Ayan. Okay, so tayo po ay Ayan. Okay, so magandang gabi po muli sa inyong lahat, Pastor Claude and Pastor Nanding. Salamat po sa inyong maagang pag-join sa ating pagtalakay at pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating naiwanang mga talata sa Isaiah chapter 50. Tayo ay nasa verses 8 and 9 sa gabing ito. Kagabi, at nung nakalipas na linggo, tinatalatalakay natin ang verses 1 to 7 at kagabi ay napakaganda ng ating naging talakayan at mga patutuo doon sa ating reflection day yung sa verses 1 to 7. Particularly natalakay natin ang mga tumutukoy sa pagpapatawad sa kabila ng mga ginawang mga kamalian sa atin at doon din sa mga lingkod ng Panginoon. Okay, sa atin po pagkapatuloy at pagsisimula sa gabing ito, tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Samahan po ninyo ako mga Pastor Kanding, Pastor Naling at Pastor Claude. Wala pa yung iba nating kasama. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nandito sa harapan mo. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. Nasaan man kaming lugar, nasaan man lugar ang iba't ibang kapatid namin. Alam namin, Panginoon, ang iyong presensya ay kasakasama nila at ikaw ang aming nagsisilbi at nananatiling gabay sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral. Patuloy kaming humihingi ng presensya mo ng iyong pagtuturo sa gabing ito. Ikaw pa magbigay ng bastong kaalaman, karunungan sa aming bawat sa amin, lalo na po ako na mangunguna, magtuturo sa pag-aaral na ito. Iyo pong buksan ang puso't isipan ng bawat isa upang kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral
at matuto, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Sister Irene. Salamat at nandiyan ka na. At nandiyan na rin si Ate Alma, ang kaniyang sambahayan. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa yung iba ay maka-join pa rin sa gabing ito. Si Carla, si Sir Ana, at ang ibang kapatid pa sa iba't ibang lugar. Ayan. So tayo po magpapatuloy nga sa ating nabinding talakayan sa kabanatang 50, 50 ng aklat ng Isaiah. At kagabi nga ay napakaganda ng ating naging talakayan hinggil doon sa pagpapatawad. At mayroong mga ilang bagay na tinalakay tayo kagabi na at yung actually nabanggit ko sa inyo na ang isang question kasi doon ay kailangan mo bang maghintay na humingi ng patawad sa iyo yung isang tao bago mo totoong patawarin. Yan po yung isang medyo mabigat na dalahin sa ating lahat. Magandang gabi, Brother Edgar. At kung meron po kayong mga question pa sa bagay na yon, ay willing po akong ipaliwanag. Kanina meron akong ka-chat na nagtanong tungkol doon. Kasi nga, papaano nga ba naman tayo magbibigay ng patawad samantalang hindi naman humihingi ng kapatawaran yung isang tao na nagkasala sa atin. At hindi simpleng kasalanan, mabibigat na kasalanan. Ang paliwanag ko lang po kasi doon, kung maghihintay tayo lagi na humingi ng kapatawaran sa atin, ay malimit hindi nangyayari eh. Kasi malimit yung mga taong nagkasala sa atin ay hindi nila nauunawaan ang kanilang nagawang pagkakasala. Nabanggit ko na sa inyo several times na ang unang ginagawa ng dyablo pag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan ay takpan ng isipan at alisin sa isip ng mga taong ito na sila'y gumawa ng mali o sila ay nagkasala. Actually, sa practical na pananaw, yun ay pride. Kaya lang yung pride na yon actually ay ginagamit ng dyablo sa tao para itago ang kaniyang pagkakamali. So, posibleng hindi alam ng tao na nagkasala sa atin na siya ay may ginawang pagkakasala sa atin. Kung pwedeng alam niya, kaya lang ay hindi niya ito totally nauunawaan. Kaya malimit, pansinin po natin, sa tuwing may makakagawa ng kasalanan sa atin at atin itong mapapansin or makikita at malalaman, ang unang dumarating na salita sa taong nagkasala ay magpalusot, magsinungaling o gumawa ng dahilan. Dahil nga hindi nila totally nauunawaan na mali ang kanilang ginagawa o silang nakagawa ng pagkakasala. Yan kasi ang pagkilos ng dyablo sa isang taong bumagsak sa pagkakasala o pagkakamali. Takpan ang kaisipan para malaman ang kasalanan at palaguin yung aspeto ng pride o pagmamalaki. Kaya minsan, ang pananaw natin na nakakaunawa ay parang itong gumawa ng mali sa akin ay nagmamalaki pa. Pero sa totoo lang po, hindi nila alam na sila'y nagmamalaki. Dahil yung pagmamalaki na iyon ay ipinunla sa kanila ng dyablo. Kaya nga po, applicable yung sinasabi ng Panginoong Hesus na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po, hindi naman ganito ang pananaw ko nung una. Kaya lang sa haba ng panahon ng paglilingkod, ay itinuro sa akin ng Panginoon na huwag ka na maghintay na humingi ng tawad sa iyong tao. Directly, kausapin mo ang Panginoon o kung hindi mo sila makausap o mag-send ka ng message sa kanila na pinapatawad na kita sa ginawa mong kasalanan. Kasi ang isang katwiran practically baka sa pagsasabi mo sa kanila o baka sa pagpapatawad mo sa kanila, yun ang magbigay ng daan o magbukas ng kaisipan nila na ma-realize nila na sila ay may pagkakasala, na sila ay may nagawang pagkakamali. Kaya yun po medyo mahirap unawain at may isang argumento roon na ipinasa ang isang kapatid natin na which is valid naman, magandang comparison ano, pero yun nga at least sana inaipaliwanag ng maayos. Siguro isa-summarize ko yung conversation namin kanina without mentioning the names ng taong nagpasa nun ano, at para maunawaan din ng bawat isa sa atin. Kaya po sa pagkakataong ito, siguro kung meron mang hindi ko alam na taong
nakagawa ng kasalanan at pagkakamali sa akin o posibleng alam ko, dito po sa ating pagtalakay na 'to ay sinasabi ko sa lahat na pinapatawad ko na kayo. Kung sino man kayo, alam naman ninyo siguro o kung hindi man ninyo naisip kung may nagawa kayong pagkakasala at pagkakamali sa akin, personal man or bilang pastor, sa harap ng Panginoon at sa harap ninyong lahat, pinapatawad ko kayo sa inyong mga nagawang pagkakasala. Kung ayaw nilang humingi ng kapatawaran, okay lang, bahala na ang Panginoon na mag-deal sa inyo o sa kanila. Kung gusto niyo namang aminin ang kasalanan, ay walang problema. And then we can live peacefully and happily. So yun po, siguro pwede natin gawin lahat yun. At sabi ko nga rin kanina, kung ang bawat isa sa tao ay nagawa ng kasalanan, ay maghihintay ng paghingi ng tawad, palagay ko walang magiging pagpapatawad Kasi bibihira lang ang taong nakakaunawa na sila'y nagkamali. At bibihira lang talaga yung umaamin sa pagkakamali. Kaya tayo na po na bilang mananampalataya ang mag-initiate na magpatawad. Kasi tayo Kristiyano may Kristo tayo sa puso. Ang sabi sa Bible, kung hindi mo gagawin ang mga bagay na ito, ano ang pagkakaiba mo sa mga hindi mananampalataya? So ayan po. So sana ay matuto tayo sa mga ganoong bagay at kung meron pa po kayong karagdagang katanungan doon sa aspeto na yon, ay pwedeng-pwede po kayong mag-message. Pwedeng personal, pwedeng sa GC para mapag-usapan po natin. Okay, hindi ko na binalikan yung verses 6 and 7 kasi yun ay kasama sa talakayan natin kagabi na verses 1 to 7. So punta tayo ngayon sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahasbang ako'y usigin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kaniyang parataang. Ayan, medyo matapang itong pagsasalita ng ating nagsasalita sa talatang ito. Ano po? Ang talatang ito ay naglalaman ng mga tema ng pananampalataya, katapangan at proteksyon ng Diyos. Ipinapaalala nito sa mga mananampalataya ang katatagan at pagtitiwala na maaari nilang taglayin sa Diyos. Kahit na sa gitna ng kahirapan. Ito ay isang malakas na deklarasyon ng pagtitiwala at pagsuway at isang walang hanggang mensahe ng pag-asa para sa lahat ng humaharap sa mga pagsubok at hamon sa kanilang pananampalataya. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagtitiwala sa harap ng kahirapan. Iginiit ng tagapagsalita ang kanilang pananampalataya at proteksyon at probisyon ng Diyos at hinahamon ang sino mang tatayo laban sa kanila na humarap. Patunayan ninyo na ako'y nagkasala. Patunayan ninyo na ako ay may ginawang mali. At nang tayo'y magkaharap, nang tayo'y mag-usap, pag-usapan natin ano bang ginawa kung mali, ilahad ninyo yung paratang ninyo at ako'y mangangatwiran sa inyo. So kaugnay ito doon sa doon sa ating tinatalakay din sa verses 1 to 7. Ito naman parang may malay dito yung taong gumawa ng mali o taong pinaparatangan. Ano bang pagkakamali ko sa iyo? Ano ba ang ginawa kong mali? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Parang gano'n Bakit ganyan niyo ako pakisamahan o bakit ganyan mo ko kausapin? Bakit ganyan ang mga tingin mo para kang galit na galit, 'di ba? Parang kakain ka ng tao, sabi doon sa mga salita. Ano ba ang pagkakamali? Ano ba yung sala ko? Sabi doon. Ngayon, ang sinasabi sa talatang ito, sabihin mo yung iyong reklamo, yung iniisip mong pagkakasala ko, at ang Diyos ang magpapatunay sa iyo na ako'y walang sala. Na ang sinasabi ko sa iyo o iniisip mo na pagkakasala ko ay kung tutuusin para sa kabutihan ng lahat. Well, sa buhay po bilang lingkod ng Panginoon, kilala ninyo ako kung gaano ako kaliberal at direktang magsalita. Bahala nang masaktan kung sinong masasaktan, basta totoo. Ano po? Ang Diyos ang nakakaalam At lagi maraming taong nagagalit sa akin, maraming taong
naiinis, even nga mga kaibigang pastor na nagagalit sa akin dahil grabe daw ako magsalita sa kanila. Ang liit-liit na tao parang parang grabeng magsalita. Pero yun po ang paninindigan natin kung tama ay tama at kung mali ay mali. So dito sinasabi ng mananampalataya, sabi ng nagpapahayag, siyempre si Propeta Isaiah ito, ilahad mo ang pagkakamali ko. Huwag mong itago kasi hindi ko malalaman. Sabihin mo para malaman ko kung totoo yan. At kung ito'y totoo o hindi man totoo, ang Diyos ang bahalang magpaunawa sa ating lahat. Kung totoo man, syempre responsibilidad kong humingi ng patawad. So, ganun ang sinasabi dito. Ayan, basahin ko saglit yung komento ni Pastor Claude. Tayo na ang magpusa, magpatawad kesa bitbitin pa araw-araw sa mata. Tama naman yun Mabigat pag dala-dala mo Bagamat hindi mo alam, sa tingin mo galit siya sa'yo, sa tingin mo may kasalanan siya sa'yo, sa totoo lang, mabigat magbitbit ng galit. Kasi original diyan, wala ka namang galit. Siya ang may ginawang kasalanan. Kaya lang sa totoo lang, apektado tayo Dahil alam natin na may kasalanan siya. Tayo rin ang nagdadala. Hindi tayo minsan makatulog pagka alam nating may kasalanan siya. Patawarin mo na siya kahit hindi siya humingi ng tawad. Ayan. Ang Panginoon, sabi ni Pastor Nanding, ang Panginoon ay marunong magpatawad at habag sa kanyang mga pinili. Ang sabi din sa Bible, bagamat hindi ito yung konteksto, kung anong gawin natin dito sa lupa, ay yun o sa kapwa natin tao, yun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kung tayo hindi marunong magpatawad, baka hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Kung tayo magpapatawad, ito'y ekspresyon at pagpapatunay ng pagmamahal bilang tunay na mananampalataya. At mamahalin tayo sigurado ng Diyos. And perhaps, mamahalin ka rin ng tao Kasi makikita nila kung gaano ka kababang loob, gaano ka mapagpakumbaba sa kanila. Okay. So tuloy tayo sa talatang 8. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagtitiwala sa harap ng kahirapan. Iginiit ng tagapagsalita ang kanilang pananampalataya sa proteksyon at probisyon ng Diyos at hinahamon ng sino mang tatayo laban sa kanila na humarap. Kayong matakot, sabihin ninyo kung anong kamalian na mayroon ako. Sa mga taong kumukwestiyon sa akin sa pagiging pastor ko, sa pagiging lingkod ko ng Panginoon, sa mga sinasabi ko ay di iharap ninyo ang inyong reklamo at sabihin. Very open ako, very vulgar ako at vocal ako sa ganyang bagay. Kung meron kayong nakikitang anumang mali sa sinasabi ko, ihain ninyo, sabihin ninyo at pag-usapan natin. Baka naman nagkamali talaga. Hindi naman ako perfecto Hindi naman ako all-knowing. Ay Diyos lang ang all-knowing, di ba? So pwedeng magkamali ang bawat isa kayo. Kung hindi nyo sasabihin, kung may napansin kayo, narinig o nakita at hindi nyo sinabi, di magpapatuloy. Baka lumawak ang pagkakamali ko. So, yun po. Napaka-importante po ng mga bagay na yun. Kaya, may mga taong nagsabi sa akin na mali ang ginawa mo, Pastor. Ito ang nangyari. Na-appreciate ko po talaga yun. Pagkamat, syempre, lahat naman tayo may pride. At masakit sa pride. Tinamaan ng pride, tinamaan ng ego pag may nagsabi sa iyo ng mali. Pero later on marirealize mo tama ang kapatid Dapat talaga ganoon. So, appreciate mo palalo ang kanyang pagmamahal. At sa totoo lang po, ang isang definition ko ng pagmamahal ay pagsasabi ng totoo. Kaya nga si Pastor Claude talaga namang malimit yan, namumuro talaga, nababanggit ko yan. Nasasabihan ko yan ng masasakit na salita dahil may mga bagay na kailangan iayos. Ayan po, hindi ko alam kung may natatandaan si Brother Edgar, bagamat hindi naman kasi kami magkasama sa departamento nung kami magkasama sa trabaho, marami rin akong taong mga nasabihan ng mali, mga nasabihan at napuna. Kasi sa trabaho ko noon quality assurance, ang daming mga palpak na mga operator, palpak na mga empleyado at talagang nasasabihan ng mali. At marami ring nagagalit sa akin doon sa Fortune, Ayan. Okay. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang ideya ng banal na katwiran at proteksyon. Ang tagapagsalita ay nagpapahayag na ang Diyos ay malapit sa kanila.
handang bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon at ipagtanggol sila laban sa anumang mga akusasyon at pag-atake. Ito'y nagsasalita sa malalim na pagtitiwala sa Diyos na isang pangunahing tema sa buong Biblia. Ang katapangan ng tagapagsalita sa paghamon sa kanilang mga kalaban ay nag-uugat sa kanilang pananampalataya na ang Diyos ay nasa kanilang panig at sa huli ay ipagtatanggol sila. Ayan. Siyempre dito, kailangan confident ka rin na talagang kaya mong kasi hindi alam sa totoo lang hindi naman natin alam minsan lahat talaga ang ginagawa natin. Minsan nakakasabi ng masama, nagkakamali tayo, pero dapat ready rin tayo. Ayan, siya kilala ni actually kapatid sa Panginoon eh, ano? Ang daming palpak talaga nun eh, nung HR, no? Bagamat nasa Panginoon na siya ngayon eh. Ayan, ayan. Totoo yan, Brother Edgar, totoo yan. At talaga naman nakikipagbuno tayo sa ng mga kapanahunan na yan doon. Yan. Confident tayo na tama ang ginagawa natin dapat pag tayo ay nagsasalita. At willing din tayong bumaba o magpakumbaba kung tayo naman ay may makitang mali sa atin. Ayun po. Kailangan din talaga yung i-assess din natin ang ating sarili. Ayan. Ang isa pang tema na maaaring makuha sa talatang ito ay ang ideya ng matatag na paninindigan sa harap ng oposisyon. Paninindigan, kung alam mong tama ka, eh ipaglaban mo. Sabi sa sabi ni sino ba sa attorney season ba 'yun ano? Kung alam mong tama ka, ay banggitin mo, ipaglaban mo at harapin mo, panindigan mo. Sa mga ganito mong sitwasyon, eh, talaga namang lumalabas ang pagiging aktivista ko, eh, ano? Kaya lang siyempre, ibang level na yung pagiging aktivista ko ngayon kasi ang hindi na pakikipagrebelde ang ginagawa natin at itinuturo kundi salita ng Panginoon. Kasi sabi sa Bible, ang salita ng Panginoon ay katulad ng tabak na magkabila ang talim. At talaga namang ah pumapasok sa at makakasakit hanggang sa kaloob-looban ng ating damdamin, pati ang ating kaluluwa. Yan. Ang tagapagsalita ay hindi nasisindak sa takot o umaatras sa mga pagsubok na dumarating sa kanila. Sa halip, sila ay determinado at handang harapin ang anumang maaaring dumating laban sa kanila. Ang temang ito ng katatagan at katapangan sa harap ng kahirapan ay paulit-ulit na ipinahayag sa Biblia at madalas na nakikita bilang isang tanda ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang totoong mananampalataya ay naninindigan sa tama, hindi nagko-compromise dahil makasakit ng tao. Sa akin po ay kung mamasamain po ng mga makakapakinig ay nasa sa kanila na po 'yan. Pero okay lang sa akin masakit eh. Kasi masaktan ka man ngayon, panandalian lang 'yan. Kasi 'pag naramdaman mo yung sakit at inunawa mo yung paliwanag ko sa'yo, pagkatapos nun we can live happily, peacefully. Pero kung hindi ko sasabihin sa'yo yung masakit, dahil iniisip ko yung masasaktan ka, eh baka habang buhay mong daladalahin at gawin mo yung kamalian na daladala mo. Kanina lang dito sa church may pumasok na tao, no? At ang sabi sa akin ay, ang kwento niya kasi meron siyang sakit. At lagi daw siyang minamaliit, nilalait kasi may sakit siya na nakikita. Sabi niya, minsan naiisip ko na nga pong magpakamatay, sabi niya gano'n. Teka muna, bakit ka magpapakamatay? Ano na bang ginawa mong solusyon sa problema mo, sa sakit mo? Wala. Nagpumunta ka na ba sa center para magpagamot? Nagpa-check up ka na ba? Hindi. Kasi po walang pamasahe. Kung pamasahe lang, maliit na bagay lang yun. Ngayon, bago mo isipin yung magpakamatay ka dahil mayroon kang nararanasang kabigatan, baka kailangan ka muna magpa-check up para malaman mo yung gamot sa sakit mo. Kasi sabi ko, ako marami akong kilala, pwede kitang bigyan ng gamot, pwede kitang ipanghingi ng gamot. Kaya lang, paano kita ipanghihingi ng gamot? Hindi ko alam kung ano yung gamot mo, di ba? So punta ka muna doon sa first step. Kulang na lang sabihin ko. At pagka wala na nangyari, saka ka magpakamatay. Pero hindi ko naman sasabihin yung ganun, ano. Yun po. Kumbaga, maraming tao kasi na ganun, no? Hindi, wala pang ginagawa, pero nandun na kaagad sa dulong sitwasyon.
Kaya minsan mga kapatid, kailangan mo talagang direktahin yung mga tao eh. Kasi minsan, sa totoo lang, may mga taong makikita din ng pangunawa, ayaw tanggapin ang mga bagay at ayaw na masasabihan, matampuhin, maramdamin, pero hindi iniisip yung mga bagay. Eh dito, sinasabi ni Propeta Isaiah na sabi mo sa akin ang mali ko at ang Diyos ang bahalang magtanggol sa akin kung talagang ako ay pag may pagkakamali o tama ang ginagawa ko. Isa pang tema na maaaring makuha sa talatang ito ay ideya ng matatag na paninindigan sa harap ng oposisyon. Ang temang ito ng katatagan at katapangan sa harap ng kahirapan ay paulit-ulit na ipinahahayag sa Biblia at madalas na nakikita bilang isang tanda ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay maraming pumuna sa Kanya, pero hindi siya natakot kasi alam niya kung ano ang tama. Eh kahit nga si Pedro, di ba? Ano, pinupuna siya sa mga ginagawa niya eh. Si Haring David, pinuna siya sino ba yung pumuna sa kanya? I think si Abigail yata. Eh, nandiyan ba si Abi? Yung kanyang asawa kasi nung nagsayaw siya ng parang hindi na siya nagmukhang hari, inano siya, pinuna siya ng asawa niya eh. Pero nanindigan siya kasi alam niya na yung ginagawa niya ay bilang papuri sa Diyos. Yan. Ang talatang ito ay bahagi ng isang sipi kung saan ang lingkod ng Panginoon ay nagsasalita tungkol sa pagdurusa na kanyang tiniis at ang kanyang nananatiling pananampalataya sa sukdulang pagliligtas ng Diyos. Ipinapahayag ng talatang ito ang higit na kahalagahan ng pag-asa at pagtitiwala sa gitna ng mga pagsubok. Ang simbolismo sa talatang ito ay nararapat ding tuklasin. Ang ideya ng pagsasama-sama ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa Diyos at pagharap sa mga hamon, kung saan walang sino man ang makakapangahas na umusig sa kanila dahil alam nila na tama ang kanilang paninindigan. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbibigay ng katatagan at higit na pananampalataya at pag-asa sa kanila na harapin ang anumang mabibigat na sitwasyon. Tinatapos ang talatang ito sa pamamagitan ng paghahayag na walang sino man ang makakausig sa kanila o kaya ay makapaghaharap sa hukuman upang maglahad ng kanyang mga paratang. Sinasabi sa bahaging ito na walang magagawa sa kanila ang sino man. Mabibigo lamang sila. Mangyayari o nangyari na ang lahat ng ito dahil ang Diyos na malapit sa kanila ang kanilang saksi. Siyang magpapatunay na wala silang sala. Tama ang ginagawa mo, di go for it. Ang Diyos ang saksi natin. Sabi sa Romans 8:31 to 37, medyo mahaba ito, no? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yun lang bang kaunting pagkakamali o yung pagtatanggol ba hindi niya ibibigay sa atin? Yung anak nga niya ibinigay niya sa atin eh. And then, sa verse 33 ng Roman chapter 8, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? So yun po, hindi tayo kayang ipagsakdal ng sino man kung totoo ang ating paninindigan. Eh, kaya po yung may mga taong nagsasabi na mali ako at ang iba'y umalis na dito sa church, eh, hindi naman sila umuupo, tumaharap at nakikipag-usap ng maayos para malaman ko kung ano yung pagkakamali ko. Eh, kaya sila umalis, eh nagtampo dahil nasita yung mali. Eh, nasa sa kanila. Ba't hindi nila sila mga tuwiran? Ano? At ako naman ay willing naman ako magpaliwanag at tanggapin din naman kung ako ay nagkamali. Ang mga talatang iyan ng Romans 8:31 to 37 ay buhat sa patunay ni Apostol Pablo
At ito'y nagpapatunay ng walang kondisyon at hindi matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaang mapariwara sa lahat ng tayong mga kanyang pinili. Kung merong magsakdal sa atin, tutulungan niya tayo at papatnubayan as long as nasa tama talaga tayo. Ngayon, kung tayo may pagkakamali, i-rebuke tayo ng Diyos. At ang Diyos ang magtuturo sa atin ng tamang pamamaraan. So, ito'y panawagan sa ating lahat mga kapatid na alamin natin ng totoo ang ating ginagawa. Well, ito po ay pagbibigay ng kabukasan din sa ating isip na siguraduhin din natin na tama ang ating ginagawa. At para kung sakali man na mayroong magreklamo laban sa atin, hindi naman tayo malalagay sa agrabyado o hindi natin mailalagay sa kahihiyan ang pangalan ng Diyos. Kasi siguradong ipagtatanggol tayo ng Diyos kasi anak niya tayo eh. Kasi yung mga kamalian natin sa harap ng Panginoon, baliwala na lahat. Kinonsider na yan na tama eh. No? Dahil nga tayo tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus, yung ating kasalanan, wala na yan, pinatawad na yan eh. Pinatawad na yan ng Diyos. Kaya lang, syempre, wag naman nating bigyang kahiyan. Baka sabi mo, Kristiyano na ako, pinatawad na ako ng Panginoon, pwede ko nang gawin ang mga kamalian na to. Mali naman po yun. So, maling-mali yun. So, kasi pinibigay natin ng kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Kaya manatili din tayo sa tamang gawain, fruit of the Holy Spirit, fruit of repentance, fruit of everything, fruit of good works. Yan ang patuloy na tayong mananampalataya. Para kung may magsakdal man sa atin, ay hindi tayo maagrabyado, hindi rin tayo mapahiya. Ayan. So, although syempre, ang hirap naman na maging perfecto, kung talaga nagkamali, di aminin ang pagkakamali, and it will lead us to true repentance. At alam ng Panginoon kung anong gagawin sa atin. Okay, sa verse 9, ang sabi dito, ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa atin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin tulad ng damit ng inatngat ng insekto. May comparison pa dito. Sabihin yung mga nagbibintang na wala namang patunay, wala namang pruweba, ay lahat mababaliwala. Para lang silang damit na kinginatngat ng insekto. Ang talatang ito ay naghahatid ng mga walang hanggang katotohanan tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang pagtatagumpay ng katuwiran at ang sukdulang pagkabulok ng kanyang mga kaaway. Nag-aalok ito ng mensahe ng pag-asa at katiyakan na nagpapaalala sa mga mananampalataya ng walang hanggang kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa harap ng kahirapan at oposisyon. Mahirap man, maraming oposisyon, nananatili pa ring mataas at pinakamataas ang otoridad ng Diyos. Kaya nga sabi, sinong makapaghahatol sa akin kung ang Diyos ay nasa aking panig? Sa partikular na talatang ito, si Isaiah ay nagsasalita bilang isang naghihirap na lingkod na sa tradisyong Kristiyano ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ang mga katotohanang binabanggit sa talatang ito ay kaugnay rin ng binabanggit na mga katotohanan sa Roma 8:31-37. Binasa natin kanina na tumutukoy sa proteksyon ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang talata ay nagsisimula sa pagpapahayag. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin, na nagpapahayag ng hindi natitinag na pagtitiwala sa banal na tulong ng Panginoong Diyos. Ang pahayag na ito ay muling nagpapatibay sa pananampalataya ng propeta sa paglalaan ng at patnubay ng Diyos. Alam ni propeta Isaiah na hindi siya pababayaan ng Diyos. Alam niya na siya ay nasa tabi niya ang Panginoon dahil ang ginagawa niya, ipinapahayag niya ay nagmula sa Panginoong Diyos lamang. Kaya mahirap po kung tayo ay magkukunwari sa ating mga sinasabi. I'm sorry. Kung tayo ay nangangaral, mahirap na mag-isip ka o magdagdag ka ng mga bagay na ipapangaral mo na hindi tumutugma sa salita ng Diyos. Kasi bandang uli, mabibisto ka, ilalantad ka ng Panginoong Diyos. Ang temang ito ng banal na tulong sa gitna ng kahirapan ay paulit-ulit na motibo sa buong aklat ni Isaiah.
na nagpapakita ng mas malaking tema ng katapatan at pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga tao. Ulitin ko, kung ikay nasa tamang lugar, hindi ka iiwanan ng Diyos. Pero kung mali ka, papansinin ng Diyos ang pagkakamali mo at itatama ka. Ang susunod na bahagi ng talata ay naglalagay ng isang retorika, mga tanong. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Hinahamon ng tanong na ito ang sinumang potensyal na mag-aakusa o lalaban sa mga lingkod ng Diyos. Binibigyang diin na ang lahat ng kanilang pagsisikap na hatulan ang tapat na lingkod ay magiging walang kabuluhan. Ang paninindigan na ito ay nakaugat sa pagtitiwala ng lingkod sa pagpapatibay at proteksyon ng Diyos. Ito ay nagsasalita sa mas malaking tema ng pagtatagumpay laban sa paghatol at ang katiyakan na ang mga nagtitiwala sa Diyos sa huli ay kanyang mabibigyang katuwiran. Walang imposible eh. Kung sakali mang hindi natin makamit ang katarungan sa panahon ngayon, dito sa mundo, siguradong sa langit, ibigkakaloob ito sa atin. Ang talata ay nagtatapos sa isang kapansin-pansing larawan ng mga kaaway ng katuwiran at ang kanilang di maiiwasang pagkabulok. Sabi doon, mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin tulad ng damit ng inatngat ng insekto. Ang matingkad na metapora na ito ay binibigyang diin ang lumilipas at panandali ang kalikasan ng makamundong kapangyarihan at ang sukdulang kabuluhan ng pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Sa King James Bible, itinulad ang mga lumalaban sa lingkod ng Diyos sa mga damit na matutupok at kakainin ng mga gamo-gamo. Sa Magandang Balita Bible ay yung sisirain ng mga insekto. Binibigyang diin dito na silang walang pananampalataya sa Diyos ay nananatiling pansamantala o panandalian lamang buhay at matapos ang takdang panahon ay maglalaho silang lahat kasama ang kanilang mga reklamo o mga maling pagbibintang o pagkahain sa mga mananampalataya. Hindi gaya ng mga nananampalataya sa Panginoong Diyos na mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng sukdulang pagtatagumpay ng Panginoong Hesus laban sa kasalanan at kamatayan. Ang pagtitiwala sa tulong ng Diyos, ang katiyakan at pagpapatunay at ang imahe ng kabulukan ay pawang nakatagpo ng kanilang sukdulang katuparan sa gawaing pagtubos ni Kristo sa krus at sa kaniyang tagumpay laban sa mga kapangyarihan ng kaniliman. Sa pangkalahatan, ang pinag-usapan na tema o sentrong na mensahe ng talatang 7 at 8 at 9 ay tumutukoy sa pagiging wasto ng ugali at ng katuwiran at paninindigan ng tunay na mananampalataya. Well, posibleng hindi ito madaling maunawaan, maintindihan ng mga tao na hindi natin kamananampalataya. In fact, yung pag sinabi nga natin na sigurado kang sa langit ka pupunta, ang komento ng mga tao, hindi ko alam kung may nangangatwiran pang ganyan ngayon, ang katwiran nila, ang yabang naman ng mga born again, ano? Kasi sigurado daw nilang sa langit sila pupunta. Ay, yun ang sinasabi sa Bible, anong magagawa natin? Yun ang totoo eh. Kaya, panindigan natin. Ngayon, malimit, ang mga totoong mananampalataya ay may tamang pananaw, may tamang paninindigan. Kaya nakakapangatwiran ng tama. At alam natin, si Ate Alma, maraming patotoong ikinukwento na ang pananaw ng tao sa kanya ay ganito siya kabuti, ganito yung katwiran niya. Dahil nandun ang karunungan na nagmumula sa Diyos. In fact, yung talakayan natin kagabi, sa totoo lang po, ang saya ko kagabi eh. Kasi yung mga taong nagpatotoo, si Princess, si Sam, si Abby, alam mo yung patotoo nila na sinasabihan sila ng mali ng mga ibang tao, pero okay lang dahil sila yung bumababa, sila yung humihingi ng tawad kahit sila yung ginawa ng mali, tinanggap nila yung pagkakamali kahit hindi naman sila ang totoong nagkamali. Well, yung mga bagay na yun ay patunay na sila ay na kayo ay mananampalataya at naanta sa inyo yung karunungan ng Panginoon. So napakagandang mga patotoo ng mga bagay na ipinakita ninyo na
may Kristo sa puso nyo at pinanindigan ninyo yung tama. Pwede naman lumaban, pwede namang magmatigas eh. Pwede namang harapin na, sige, kung ayaw mong lumapit at humingi ng tawad, di bahala ka sa buhay mo, magpatigasan na lang tayo. Pero hindi ganun ang ginawa ninyo eh. Kaya sa totoo lang po, tuwang-tuwa ako kagabi doon sa talakayan natin at sa mga nalaman ko at narinig sa inyo. Dahil nakita ko yung katotohanan na kayong lahat ay totoong mga mananampalataya at nasa puso ninyo yung ugali, yung patotoo ng buhay ng Panginoong Hesus. At isang malaking bagay na nakikita ng mundo, ng mga kaibigan ninyo, ng mga kasama ninyo, na iba kayo sa kanila. Iba naman talaga ang mananampalataya. May katwiran, may karunungan, at nakabase sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga anak, ipagpatuloy ninyo yung ganong gawain. Ipakita natin sa mundo na iba tayo. At baka sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpapatunay natin, ay mailapit natin sila sa Panginoon. At yun po ang sinasabi dito eh. Hayaan natin silang magharap sa atin. Masabihin nilang mali tayo. And then patunayan natin sa kanila na hindi tayo mali dahil kakampi natin ang Panginoon. Makikita ng mga taong iyan na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ayan. So muli, hanggang dyan muna ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ipagpatuloy po natin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon at makapagbigay ng karangalan sa Kanya. Salamat sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa inyong ibinigay na karunungan sa aming lahat at kalakasan ng isip ng puso. At syempre yung boldness sa pagdi-discuss ng mga bagay na ito, hindi ganun kadaling talakayin, pero salamat dahil binibigyan mo ako ng katapangan, kagaya ng naging katapangan ni Propeta Isaiah sa pagtalakay sa mga bagay na to. Ama, patuloy mo bigyan ng karunungan, katatagan at katapangan ng bawat isang mananampalataya mo na manindigan sa tama at ipahayag ang tama sa mga tao sa sitwasyon at pamamaraang mapagpakumbaba, may pagmamahal at may pagpapatunay na sila ay tunay na anak mo at nasa kanila ang ugali ng tunay na mananampalataya. Salamat po dakilang Diyos sa lahat ng ito. Pagpalain at gabayan ang bawat isa na nakasama namin at nakinig, nakipag-aral sa mga talatang ito at sa lahat ng makakapakinig sa aming talakayan. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ikaw po ang gumabay sa aming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat mga kapatid sa inyo pong lahat. Salamat sa inyong pagsama. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. To God be the glory.